Madumi ang mundo ng politika. Kaya kahit anong linis ang gawin ni Tanggol, may makakalaban at may makakalaban pa rin siya. Yun na nga yun eh, Ramon. Lalo na kapag nalaman ng tao na may kaugnayan siya sa'yo. Ramon, hindi ko nakakayanin kapag nawala pa ulit sa akin si Tanggol. Of course not. I would do everything I can to protect our family. Dalawang uri ang pangangampanya. Maruming pangangampanya at malinis na pangangampanya. Tumambling lang ng kapiraso sa nasusunog na gusali, nagkaroon na ng lakas ng loob tumakbo ng mayor. Yang mga gerero, tsak na maruming pangangampanya ang gagawin niya dahil takot sila na maungusan sila ni Tanggol. Hinihiling ko po sa inyo na sana po suportahan nyo kami. Panahon na para magkaroon ng pagbabago sa sistema ng buong Pilipinas, sa ating politika. Sasabihin ko sa inyong lahat kung bakit matatalo si Tanggol tong eleksyon na ito. Dahil walang laman niyang utak mo, Tanggol. Meron. Nasaan? Ito. Sinaktan mo ang anak ko, pagbabayaran mo yan. Dali niyo na yan. Ano pang tinatayo-tayo natin dito? Ba't di ba tayo umuwi? Ang laki kahihiyan nito. Sinira ng anak mo ang simula ng kampanya. Bakit si Miguelito na naman, Pilar? Di ba si Tanggol may kasalanan? Hindi! Ang anak mo ay may kasalanan dahil pinalaki mo siyang ganyan! Tama na! Same old crap. Umalis na nga ako't lahat. Nag-aaway pa rin kayo. Hayop ka, Olivia. Nagpakatuta ka sa mga Montenegro. Kung binigyan mo lang ako ng katiting na dignidad, konting respeto, konting halaga bilang isang gerero, hindi ko sana nilayasan ang pamilyang ito. Simula noon hanggang ngayon, suwail ka talaga, Olivia. Tandaan mo ang araw na ito. Hindi na kita anak. Hindi ka na isang gerero. Eh kahit kailan naman hindi mo ako itinuring na anak. Kaya magkalimutan na tayo. Wala na rin akong ama. Olivia! Olivia! Pilar! Pabayaan mo siya. Hindi natin kailangan yan. Sila pa! Sa ulo! Naku na si Kong! Wala palang binatbato si Congressman Guerrero eh, oh. Puro forma lang eh. Napahiya siya tuloy. Nakahanap siya ng katapat niya. Ano yan? Sir, ginulpi kasi si Congressman Guerrero ng makakalaban niya sa pagka-mayor. Sir, di ba anak mo to si Tanggol? Tumatakbong mayor, oh. Pare, tignan mo. Si Tanggol nga. Ang kapal ng mukha ng hayop na yan. Kita mo, ayaw palang pinapakita ng totoong kulay niya. Di ba nanalo yan? Bisyosong hayop. Sabi ko na nga ba magkikita ulit tayo eh. Ngayon sisiguraduhin ko hindi ka na makakalabas rito. Ano kawalang yan ang ginawa mo? Ha? Tatakbo ka? Kapal ang mukha mo? Magmimiyor ka? Wala ka namang alam! Wala kang ibang alam. Kundi kasamaan. Pero isang gulo lang dadali mo sa Maynila, ano? Idadamay mo pa sila sa pagkasalot mo! Hoy! Timbagya ba? Huwag mong pagsasalita, nakakaya po. Hindi mo kilala ang binabangga mo. Kilala ko kayo! Pamilya kayo kriminal! Ikaw at ang anak mo! At itong apo mo! Ano mo? Ano ang sinasabi mo?
Sana makalabas agad si Tanggol. Oo naman. Babaw-babaw na isasampang kaso sa kanya eh. Ay, kaya lang, baka makasira to sa kandidatura ni Tanggol. Evelyn, hindi naman siguro. Oo, hindi yan. Buti nga sa Miguelito na yan. Pakiramdam ko si Tanggol ang gumaganti para sa lahat ng kasalanan ng mga lintik na gagawin niya sa atin. Kaya tama lang na si Tanggol ang pinili natin. Di ba mga kasama? Para mawala si Tanggol! Ano nangyayari dito? Ito, sir. Sinapak si Congressman Miguelito sa NEC. Yung anak ni Mayor Roberto, sir. Hindi ba't anak mo to? Sir, hindi ko anak yan. Anak ng kriminal yan. Di magdiba. Dahan-dahan ka sa mga sinasabi mo, ha? Pwede kitang idemanda dyan. Wala kang prueba. Hindi mo alam ang mga pangyayari. Pasensya na po, Don Julio. Alam kong mayaman at makapangyarihan kayo. Pero makapangyarihan din ang binangga ninyo. Congressman yun. Sigurado may kalalagyan ang apo mo. Darating ang abogado namin. Sigurado ako, hindi tatagal maghapon, lalabas ang apo ko at sisiguraduhin ko, makakalabas ang apo ko. Makikita po natin. Depende na yan kay Mayor Roberto. Ano nangyari? Ito, nagwakatut po kami. He assaulted a public official! Pinahiya mo ako, hayop ka. Kulong niyo yung hayop na to. Siguraduhin yun di sa makakalabas. Ininsulto mo ka aking apo, pati na kanyang makasamaan. Kaya kanya sinapa. Don Julio. Tanggol, matakbo ka pala. Hindi ka pa nakaupo, abusado ka na. Paano yan kung manalo ka? Hindi siguradong aabusuhin mo yung kapangyarihan mo. Alam mo yung kamukha mo sa mga kasamahan ninyo, kayo dapat yung mga hindi nananalo sa eleksyon. Dapat huwag ka nang tumakbo kung ganyan ka. Mayor, tana lang ko bago kayo magsalita. Amuin mo muna yung hininga mo. Kung makapagsalita ka, parang wala kang ginagawang masama. Roberto, alam ko merong hindi pagkakaunawaan at pagkakaintindihan ng ating pamilya. Sana naman, hindi na dumating sa ganito. At lumala pa, huwag nyo kami susubukan. Julio, kilala niyo naman ako, iba. Ayaw ko ng masama at illegal dito sa lungsod ko. Kapag gumawa kayo ng masama o anong illegal, alam niyo na, ako na yung babanggain ninyo. Ipasensyahan tayo niyan. Tanggol. Look at this. Tingnan mo yung ginawa mo. Tingnan mo yung mukha ko, Tanggol. Ako hindi ko makakalimutan yung ginawa mo. Sisiguraduhin ko na mas malala yung maabuti mo dito. Intindihan mo ako? May hinihintay ng kulong niyo na yan! Mendoza, proseso mo na yan. Huwag ka mag-alala po. Darating na ang bugatan. Dito ka mamulok, Tanggol. Horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gol. Tanggol, bakit mo naman binanatan si Congressman Miguelito?
Alam mo naman makapangyarihan ang mga girero sa Maynila. Alam ko, mayaman ka na at marami ka ng koneksyon. Pero hawak pa rin nila ang Maynila, Tanggol. Hindi sila papayag na mawala sila sa pwesto. Kaya doblehin mo pag-iingat mo, Tanggol. Hindi natin alam kung anong pinaplano nila laban sa'yo. No. Wala akong pakialam sa kanila. Alam ko kung anong pinaplano nila sa akin. Ako ang dapat lang katakutan. Dahil hindi nila alam kung anong pinaplano ko paglabas ko dito sa kulungan. Pero mag-iingat ka pa rin. Hintay mo na lang yung abogado mo. Alam ko naman na mapapiyansahan ka ng lolo mo eh. Hoy kayo! Walang gagalaw dito ha? Akin to! Opo, sir. Tanggol, mag-iingat ka rito ha? Sige na. Anong tinitingin-tingin mo, ha? Pumunta ako sa bahay mo. Pumasok ako sa mansyon mo. At nakita ko doon ang asawa ko. Wala ako alam sa pinagsasasabi mo. At kung nagtangka kang pumunta sa mansyon ko, sinisiguro ko sa'yo, hindi ka makakalabas ng buhay. Hindi ko alam yung pinagsasabi mo. Franco, halika na. Ang tanda mo na, ang galing mo pa rin magsinungaling. Alam mong buhay ang anak mo at magkasama sila ng asawa ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nababawi ang asawa ko. At napapatay ang anak mo. Hindi ko alam yung mga pinagsasasabi mo. At hoy, huwag mo akong kakausapin ng ganyan at bibigyan ng tonong ganyan, ha? Hindi tayo magkalangal. At kapag naalis ko na ang apo ko dito, hahanap ako ng paraan na maalis ka sa serbisyo. Kahit nagtangka kang pumunta ulit sa aking mansyon, sinisiguro ko sa'yo, sa gate pa lang, papatayin na kita. Antipatiko! Tara! Bistado! Nako, grabe po ang nangyari ngayong araw na ito. Matapos ang maaksyong tila boxing match ng dalawang kumakandidatong mayor, itong si... Ramon, tignan mo to, si Tanggol. At itong si Miguelito Guerrero. Si Tanggol. Ramon. Ay dumiretso na po tayo dito sa presinto po ng Quiapo. Dahil po itong mga Guerrero ay mukhang magsasampa ng kaso. Paano ba naman? Ramon, si Tanggol, anong gagawin natin? Si Papa. Sa mga mabibilis na sapak at talagang umaapoy na suntok. Hala, Papa. Nasaan kayo? Nasa presinto? Oo, nandito kami. Ikinulong nila si Tanggol dahil sa nangyari sa NEC. No. No, alam kong kalakaran sa loob ng bilangguan. Patutumban nila ang anak ko ng mga girero na yan para silang manalo. Relax lang, Ramon. Kaya nga ako nandito para bantayan si Tanggol. Nasaan si Olivia? Meron siya siguro inasikaso, but I'm sure gumagawa siya ng para matulungan at may labas dito ang kanyang running mate. I doubt it. Kailangan mailabas siya kagad si Tanggol. Sigurado ako may planong mga girero na iligpit siya sa loob ng selda. Pag may nangyaring masama sa anak ko, ubusin ko silang lahat. Cortez, Silvia, bilis! Mayor, maupo kayo. Pasensya na kayo, Mayor. Hindi kami nakaresponde agad sa nangyari. Gawin mo lahat ng magagawa mo para hindi makalabas si Tanggol. Kapag nakapagkampanya yan,
Baka masulot pa tayo. Pagkatapos ng ginawa niya sa akin, sa tingin mo susuportahan pa siya ng ibang tao? Miguelito, naniniguro lang. Colonel, narinig niyo si Pa. Alam niyo na kung anong kailangan niyong gawin. Do everything you can para siguraduhin na ako ang susunod na mayor ng Maynila. Huwag kayong mag-alala. Madali lang yung pinagagawa ninyo. Drago, pinapatawag ka ni Colonel Romero. Ingat. Ako? Kinakabahan ako. Si attorney, tumawag na ba? Hindi ba, Nino? Tawagan mo. Hindi na pwede magtagal dito sa tangkol sa selda. Delikado ang buhay niya. Sige na. Sige. Romero, siguraduhin mong malinis ang trabaho ng taong utusan mo. Kumuha ka ng kwento. Kwento na panipaniwala. Opo, Mayor. Ikaw si Tanggol, di ba? Magpapasalamat pala ako sa'yo dahil naliligtas mo ang aking mag-iina nung nagkaroon ng sunog sa Quiapo. Wala kang dapat ipagpasalamat. Ginawa ko lang yun. Dahil yun ang dapat. Ano palang ginagawa mo dito? May binugbog lang ako. Kaya ako nakulong ngayon dito. Pero sigurado, hindi ako magtatagal dito, lalaya rin ako. Mag-iingat ka rito, Tanggol. Maraming tarantado rito. Baka kursunadahin ka. Drago, ginulpi ni Tanggol kanina si Kong Miguelito at ipinahiya. Kailangan may paghiganti siya. Kaya ayoko na makalabas ng kulungan pa yung hayop na yun. Lulumpuin ba? Tuluyan nyo na. Pero siguraduhin yung hindi aabot ng alas 5 para hindi na makapag-bail. Maliwanag? O, sir. Yun na. Pare, dalawang malaking pamilyang nagbabanggaan ngayon sa politika. Hindi ba't magkaibigan ng dalawang pamilyang yan? Sinuportahan pa nga ng mga Montenegro ang Guerrero noong araw, ah. Siguro nakita na ni Mayor Roberto ang kawalang yan ng mga Montenegro. Tama yun. Para malagas ang kayabangan at iligal na gawain nila. Alam mo, sana nga ako utusan ni Mayor Roberto para huliin mga yan eh. Dahil sisiguraduhin ko, mahihinto ang mga iligal na gawain nila. Pare, ang iniisip ko si Tanggol. Sigurado maiipit siya sa labang ito. Sana nga maipit siya at mauna na siyang mamatay. Sige, pasok. Colonel, ano ba ang relasyon ni Dimagiba kay Tanggol? Stepfather, Mayor. Asawa ni Dimagiba ang nanay ni Tanggol. At ang balita namin, ginahasa daw ni Ramon Montenegro nung araw ang babaeng yon. At ang bunga nga ay si Tanggol.
Baka naman si Dumagi ba pa tumulong kay Tanggol makalabas dito, Colonel? Yan naman ang sinisiguro ko sa inyo. Malaki ang galit ni Dimagiba kay Tanggol. Mulat sa pool, isinusumpa niya na yung batang yan. Sa totoo lang, dapat hindi makalabas ang hayop na yan. Dahil kapag nakalaya yan, walang tigil ang gulo. Dala sa atin ang hayop na yan. Pare, nagbagong buhay na yung tao. Di ba nakita mo naman? O, baka nga mamaya makapag-bail yun, sigurado. Lalabas na rin yun. Kahit naman mag-bail yan eh. 3 araw pa rin mabubulok dyan sa loob yan. Yung Magiba, pinapatawag ka ni Colonel. Gusto ko raw makausap ni Mayor. Mayor. Dimagiba, ikaw pala nagpalaki kay Tanggol. Opo, Mayor. Bakit barumbado ugali ng Tanggol na yan? Alam niyo, Mayor, bata pa lang yung taong yan. Talagang may sa demonyo na. Sinusuka sa lugar namin yan, Mayor. Walang ginawa kundi makipagbasag ulo. At kahit ako nang palaki dyan, Mayor, ilang beses ko pinakulong yan. At tinangkang putulin ng sungay. Si Ramon Montenegro, kilala mo, hindi ba? Kilalang kilala, Mayor. At kung papayagan niyo sana, Mayor, gusto ko pangunahan ang paghuli kay Ramon Montenegro. At bago pa makapasok si Tanggol sa politika, Mayor, putulin na natin yung ugat niya. Colonel, gumawa ka ng oplan. Gawin mong si Dimagiba ang team leader. Patulihin ang mga Montenegro at lahat ng iligal na ginagawa nila. Pasusunod po, Mayor. Dimagiba, putulin mo na ang kasamaan ng mga Montenegro. Winalamya niya ang anak ko. Ama ka, di ba? Yes, Mayor. Alam mo kung ano nararamdaman ko. Tingnan mo naman yan ang ganda ng mukha. May inutos si Colonel Guimero. Iligpit daw natin yung bagong pasok. Pahirapan natin at siguraduhin patay. Ako, asa na siya ito ni Villanueva? Bakit wala ba siya? Tawagan mo siya. Sige, Ninong. Roberto. Don Julio. Talaga bang gusto nang putulin ng matagal ng pagkakaibigan ng ating pamilya na binuhog namin ng iyong ama? Don Julio, alam ko naman na matagal na pinagsamahan niyo ni Papa at matalik kayong magkaibigan. Pero sana naman intindihin niyo yung posisyon ko. Kapag meron tayong ginawang iligal, labag sa batas, dito sa akin lungsod, patawarin niyo kung wala akong magagawa. Tatablahin ko kayo. Mawalang galang na, Don Julio, pero pinahiya ako ni Tanggol. And no one is above the law. Bueno, kung yan ang iyong desisyon, kayo ang bahala. Kung talagang gusto niyong putulin ang pagsasamahan ng ating pamilya, kayo ang magsabi sa iyong ama. At pinuputol ka na rin ang pagkakaibigan ng ating dalawang angkan. Makakarating po, Don Julio. Aasahan niyo yan. Tara, tara! Mga tao! Picture! Napakayabang nyo! No pictures! No! Kaya hangganan ni lahat yan!
Si Tanggol ang tatapos sa paghahari-harian na dito sa Maynila. Go ahead, may asikasuhin pa ako. Don't do anything stupid. I won't do anything. Mag-iingat kayo. Maswerte ka. Malakas ka kay Mayor. Hindi ko siya bibiguin, Colonel. Gagawin ko mahusay ang misyon na to. At hindi ko gagawin to para tumas ang rango ko. Tatrabahuin ko to. Dahil personal ang galit ko sa mga Montenegro. Ang kapal niyo! Ilabas niyo si Tanggol! Ilabas niyo si Tanggol! Tigas ang ulo mo, ha? Alam mo, talagang yun ko, ha? Sakit ang sa umaki! Ang gigilas ka! Ngayong Martes na, June 17. Yeah! Mapang ka! Ano? Tigas mo, ha? Katapusan na ba sa kamay ng kadugo? Sino ba papatayin ka? Pagkalabas niya ng presinto, patutumbahin ko siya. Sige na yan! Sige na yan! Patay ka yan din ako ko! May rifle sa loob mo dyan! Ay, malaya na si Tanggol! Just do it already! Patayin mo si Tanggol! Mami! अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस्लामिक के बारे में कि मुहर्रम चला गया है, अभी सफ़र भी चला गया है, फिर रबीउल अव्वल भी ख़त्म होने ही वाला है। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि मुहर्रम में हमारे पास बहुत सारे नात तिलावत ये चीज़ें आई हुई थी। तो अभी हमारा काम ये है ना कि हमने इस्लामिक कंटेंट पे चीज़ें बनानी है। आप इस्लामिक कंटेंट को कैसे वायरल कर सकते हैं? ठीक है, आप एक इस्लामिक कंटेंट को कैसे वायरल कर सकते हैं, ये ठीक है ना? ये किसी को भी नहीं पता होती कि यार इस्लामिक कंटेंट को कैसे वायरल करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस्लामिक कंटेंट को कैसे वायरल करते हैं और उसके बाद इस पे इस्लामिक बात करते हैं कि शिया सुन्नी का जो मसला है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। और जितने भी जो भी मसले हैं उन सबको हम लोग बारी बारी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज हम हसन नसरुल्लाह की बात कर लेते हैं। वो शिया था, उसको बेचारे को शहीद कर दिया था। तो
इस्लामिक की बात करते चलें। इस्लामिक हम लोग का कोई भी कंटेंट आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं, शॉर्ट्स डाल सकते हैं, वायरल हो जाएगी आपकी शॉर्ट, 100% वायरल होगी। उसका कोई चांस नहीं है कि आपकी शॉर्ट वायरल नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। आपने अगर काम करना है आप शॉर्ट्स पे काम करें, इसकी गारंटी बिल्कुल 100% मैं देता हूँ आपको। तो आप शॉर्ट्स वायरल हो जाएंगी आपकी, और जैसे आपकी शॉर्ट वायरल हो जाएंगे तो कमाते जाएं। खैर शॉर्ट्स पे तो इतना पैसे नहीं मिल सकते आपको, लेकिन ये है कि शॉर्ट्स पे आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, इतना ग्रो कर सकते हैं कि आप अपना चैनल खुद ही मैनेज कर सकते हैं इजीली। तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं होगा आपको, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से सारा मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। तो जैसे कि आप मेरे बाकी कंटेंट दे सकते हैं, उसमें सारा इस्लामिक कंटेंट है, नोहे मजाले शिया मतलब हुसैनी, तो हर चीज़ मैंने उसमें डाली हुई है। जैसे नोहे डाले हैं, मनकबर डाली है, कुछ भी चीज़ एवरीथिंग उसमें पुट हुई है। तो हम इस्लामिक टॉपिक पे बात करते हैं कि इस्लामिक कंटेंट को हम लोग कैसे वायरल कर सकते हैं। आपने सबसे पहले हुक अच्छी होनी चाहिए आपकी। बेसिकली हुक क्या चीज़ होती है? हुक वो होती है जो आपके यूट्यूब का या टिकटॉक का किसी भी चीज़ का फ्रंट जो होता है, मतलब आई कैचिंग। अभी पूरी वीडियो में आपका एक पार्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा गया है। मतलब आपकी पूरी वीडियो के अंदर एक छोटा सा पार्ट जो था जिसकी वजह से आपकी पूरी वीडियो लोगों ने देख ली, उसको बोलते हैं हुक। वो आपने कट करके अपने वीडियो के स्टार्ट में लगा देना है। 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, जितने का भी लग सकता है, ज़्यादा नहीं लगाना। 30 सेकंड, 20 सेकंड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपने लगा लिया। उसके बाद हुक आपकी सबसे मेन चीज़ होती है। आपकी एक हुक होती है और एक आपकी ऑडियंस रैंकिंग, ऑडियंस एनालिटिक बोलते हैं मेरे ख्याल से, तो वो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ये दो चीज़ें अगर आपने कर ली, आपकी वीडियो यहाँ से यहाँ चली जाएगी, तो चंद सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपने अपनी हुक अच्छी बनानी है। हुक अच्छी कैसे बनाएंगे? मेरी वीडियो का कोई अच्छा पार्ट होगा, जैसे कोई फ़नी पार्ट होगा, वो मैं वीडियो के स्टार्ट में लगा दूँगा 30 सेकंड के लिए, और वो उसको देख के ऑडियंस फिर मेरी पूरी वीडियो देखने पे राज़ी हो जाएगी, मजबूर हो जाएगी कि वो मैं पूरी वीडियो मेरी देख ले। तो इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि आप भी हुक अच्छी बनाएं अपनी। जितनी हुक आपकी अच्छी होगी उतना चैनल आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। ये मेरी बात सुन ले, जितनी अच्छी हुक होगी उतना आपका चैनल अच्छा जाएगा। और दूसरी बात, आपने इस्लामिक कंटेंट में क्या करना है। इस्लामिक जैसे भी 12 रबीउल अव्वल गुजर गया है, तो हम लोग नाते पढ़ते हैं, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया। जैसे इस तरह की नातें होती हैं, हम लोग नात पढ़ सकते हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग इस्लामिक कंटेंट को वायरल कैसे कर सकते हैं, मतलब एज इट इज़ आपने जो करना है हम सब कुछ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारे इलाके में 12 रबीउल अव्वल को बड़े बड़े नातख़्वाह आए थे, और अभी आगे भी इस्लामिक होगा इंशाल्लाह। फिर मुहर्रम, फिर सफ़र। मुहर्रम में क्या होता है? मुहर्रम में जुलूस होते हैं, मजालिस होते हैं, हम जुलूस भी जाते हैं। तो ये सारा सिस्टम मुहर्रम में हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि मुहर्रम में हम लोग ऐसे करते हैं, जाते हैं मुहर्रम में जुलूस में जाते हैं, मातम करते हैं, अलम उठाते हैं, जुलजना बरामद होता है, मरसिया, नोहा, ये सारा कुछ हम लोग को मजलिस में होता है। तो हाथ बांध के नमाज़ पढ़ो, हाथ खोल के नमाज़ पढ़ो, कोई इशू नहीं। आपने सजदा अल्लाह ताला को करना है, तो इस वजह से आपको किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं। अभी देखिए मुसलमान सारे खामोश हैं। फ़लस्तीन में जो हो रहा है, गज़ा पर, लबनान पर, अभी असल मकसद इसराइल का क्या है कि वो शिया को, नस्ल मुसलमानों को ख़त्म करना चाहता है। आलम इस्लाम मुसलमानों को इस दुनिया से ख़त्म करना चाहता है, नस्ल कशी कर रहा है, और पूरी दुनिया खामोश बैठी, क्योंकि उनको किससे, डॉलर से मतलब है। उनको
या हमारे किसी चीज़ से मतलब, उनको सिर्फ पैसों से मतलब। उनको क्या इतने लालच में धन, हालांकि इतने ज़्यादा पैसे इनके पास होते हैं, लेकिन लालच में इतने धन होते हैं, इतने मस्त हुए होते हैं ये लोग लालच के अंदर, कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। अल्लाह हिदायत है इनको। तो अब ईरान, लबनान ने, हिज़्बुल्लाह ने अपने नए कमांडर इन चीफ का सरबराह, अबूरी सरबराह का ऐलान कर दिया। कासिम आई थिंक नाम है उनका, कासिम आयतुल्लाह कासिम, पता नहीं, मेरे जहन में अभी नहीं है, मैंने पढ़ा था तो मुझे भूल गया अभी। जैसे मेरे जहन में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हम इस्लामिक कंटेंट में क्या और डाल सकते हैं? इस्लाम बेसिकली दीन का नाम है। सो इस्लाम क्या चीज़ है? मेन चीज़ है इस्लाम में क्या? इस्लाम में हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात। सिर्फ ये दीन नहीं है। आपको लोगों के अच्छे काम आने चाहिए, लोगों के अच्छा बर्ताव करना चाहिए, लोगों की खिदमत करनी चाहिए, जितना आपसे हो सके आप लोगों के लिए करें। ये तो नहीं होता कि भाई आप पूरा दिन नमाज़ पढ़ते रहे, रोज़ा रखते रहे, ज़कात देते रहे और लास्ट में आके आपके पास कुछ भी ना बचे। मतलब कहते हैं ना, मैंने कहावत सुनी थी कि एक बंदा था, वो कह रहा था कि मुझे याद नहीं है ये वाक़या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का था या उनके बाद का किसी सहाबी के ज़माने का था, मुझे कोई आइडिया नहीं है, अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन मैंने ये सुना था, अभी मुझे जहन में सही कंफर्म नहीं, लेकिन कहानी याद है। उनमें ये वाक़या हुआ था, रोनमा हुआ था कि एक बंदा था, वो कहता था कि जब रिस्क का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है तो मैं रिस्क क्यों करूँगा, मैं सिर्फ इबादत करूँगा, मैं क्यों जाऊँ। तो फिर वो बैठा रहा, इबादत करता रहा, नमाज़ पढ़ता रहा, रोज़ा रखता रहा, ज़कात देता रहा, जो भी करता रहा, लेकिन कमाने नहीं गया, मतलब मेहनत मजदूरी करने नहीं गया, बस घर में बैठ के काम करता, नमाज़ पढ़ता, रोज़ा रखता, ये सब करता, लेकिन कमाने और इस तरह की चीज़ें करने नहीं जाता था। तो फिर उनको किसी सहाबी ने, अभी गालिबन मुझे याद नहीं, उन्होंने बोला कि सिर्फ बैठ के खाने का कोई, मेरे बैठे बैठे आपको कोई रिस्क नहीं देगा। अल्लाह ताला ने क्या बोला है? अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि आपने मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, फिर अगर मैं आपको ना दूं तो फिर आप बोल सकते हैं, आप गिला शिकवा कर सकते हैं। इमाम अली क्या करते थे? पूरा दिन काम करते थे। ये नहीं कि वो हालांकि उनको काम करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोगों की मदद करते थे, काम करते थे। अब ये ग़ज़वा अहज़ाब में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब जो कुछ जंगें लड़ी गई थी पिछले ज़मानों में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद कर दिया था, 12 दांत या 2 दांत शहीद कर दिए थे, जिसकी वजह से बहुत गुनाह मिला था उनको। तो इस तरह की वीडियो होती हैं जो इश्तिहाल दिलाती हैं, इस तरह की चीज़ें, तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो हमारे लीडर हैं, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, हमें उनके पैरोकार हैं, हमें उनकी पैरवी करनी चाहिए। तो उम्मीद आप लोगों को भी समझ आ गई होगी। तो मैं आपको एक और वाक़या सुना देता हूँ इस्लामी के कंटेंट के हवाले से। तो एक दफ़ा का ज़िक्र है कि वो शेर आया, आपने सुना? हालांकि इस्लामी है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस्लाम में झूठ जायज़ नहीं है, इस्लाम में झूठ बोलना गुनाह है। तो एक बंदे ने बोला कि बकरियाँ चराने जाता था, कहते शेर आया। इवन कोई शेर नहीं आया था, सब लोग डंडे, बरसात, ये वो चीज़ें लेके पहुंच गए।